Ang ganda ng view dito sa hotel natin, oh. Sama na naman! Oh my God! Sakay na tayo. Dito na tayo. Bakit ala pa yung maleta natin? Diyos ko, kinakabahan na ako. Ito yung sikat! Ayan na view! Makakapag-picture tayo mamaya dito. Bye-bye the trip, Pakong! Diba? Not the usual thing na nakikita natin sa pang-araw-araw sa Pilipinas. Okay, dito sa massage place din. May wifi, tas malakas ang aircon. Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon po, pupunta na tayo sa tinatawag na Thailand's hidden gem, kahit naman sikat na to. And also sa island hopping capital na tinatawag din, kahit itong Phuket ay andito kasi tayo sa Phuket while filming this one. Parang island hopping capital nga din to pero yun ang Krabi. So ngayon, pupunta tayo sa Krabi from here sa Phuket. At before natin simulan to, nag-book po tayo ng ating transfer. So, sa 12 Go tayo nag-book ng transfer. So, ilalagay ko dito yung itsura ng website. So, yan ang itsura ng 12 Go website. And, ang binayaran po natin is 1,000 baht. So, parang 1,800 pesos yung equivalent nun sa atin sa Pilipinas. And, from here, ayan, kapag ka nag-book kayo, is lalabas naman sa email nyo yan. So, ito yung itsura ng voucher. Ayan, nakikita nyo ba? Medyo malabo ata. Pero yun. So, ang ating pong sasakyan is ang Bundhaya Speedboat. So, from Rasada Pier, dito yun sa Phuket. And dun tayo bababa naman sa Noparat Tara Pier. Okay? So, time check, it's already 10:57 a.m. And ang ating binook ay 1:30 p.m. So, 1:30 p.m. tayo aalis dito sa Phuket. Then, ang dating naman natin doon sa Krabi is 2:30 p.m. Okay. So, 1 hour yung biyahe in total. Speedboat siya. And actually, merong mga murang options tayong nakita. Pero kasi, alam niyo yung parang gusto ko mabilis. Gusto ko mabilis yung pagpunta natin doon. So, yun ang ating binook. Meron ding by car options, ganyan. Pero, for a change, sabi ko speedboat kasi hindi naman natin nararanasan sa Pilipinas ng kadalasan. Yung speedboat nararanasan na natin pag nagpupunta tayong Boracay, di ba? So, yun. And kapag ka nag-book kayo dito sa 12 Go, ang nakakatuwa sa kanya ito, di ba? Yan. Ito yung itsura ng voucher. Sa baba is nakalagay dyan yung coordinates ng boarding point and also arrival point. So, dito, wait. Papakita ko. Ayan. So, yung boarding point, ayan, nakasulat dyan. Plus, ito, meron ditong link na nakalagay. Ayan yung link. So, yung link na nasa taas, yung coordinates na yan, kapag ka-click niyan, mararedirect kayo sa Google Maps, then, dun kayo sa boarding point pupunta. So, itatype nyo lang yun sa Google Maps or sa Grab kapag ka magpupunta kayo, then makakapunta na kayo doon. Tapos, yung arrival point, ayan din. Tapos, ito yung itsura na pupuntahan natin. Bundhaya Speedboat. O, di ba? Super, ano siya, tawag ito, all-in-one nandito na and super informative ng kanilang e-ticket. So, ngayon, let's go na, mag-check out na tayo dito sa ating hotel, dito sa Phuket. So, if ever hindi nyo pa napapanood to, panoorin nyo yung previous vlog, guys, at shinare ko sa inyo yung thoughts natin dito sa Phuket area naman. Okay? So, bye-bye, the crib patong! Magbubuk na tayo ngayon ng Grab. So, tignan nyo, 312 baht yung bayad niya. Pero, since meron tayong travel pass, ito yung sinasabi ko sa inyo, may 10% off tayo. So, matatapos na nga natin, mauubos na natin yung palibre nila. So, naging 280 na lang. Diba? So, medyo malayo, 13 kilometers yung layo ng Rasada Pier. Bye-bye, the trip, patong! So, pupunta na tayo ngayon sa ating binook na Grab. Bakit sinundo tayo? Van na naman! Oh my God! Oh. This is the, the Grab? Yeah. Okay, thank you. God, so big. So big. Dami, nakakatuwa naman. Ha? Sapon ka. Your name. Yeah, that's me. I'm just shocked, too big. Too big. Okay. Thank you. Litong-lito na ako dito sa Phuket. O-order ka sa Grab ng sasakyan, ang dadating isang buong van. Ang ganda pa ng Kesame. Mas maganda pa yung Kesame nito kaysa sa Kesame na tinutuluyan natin sa Maynila. Star, oh. Diba? Cool.
nyo dito sa mga ganyan is merong mga nakalagay sila mga WhatsApp, ganyan, kung gusto nyo ng service nila. So, pwede yan if ever kapag wala kayong plano tapos gusto nyo lang bigla silang i-book. Ito guys, ang sinasabi ko tignan nyo, puro paakyat. So, imagine, sinabi ko to sa mga previous vlog ako dito sa Phuket na kapag ka kunyari, naka-grab bike kayo, tapos ganun yung mga dadaanan, baka may bigla kayong mabaldog, hulog. Ayun na, tignan nyo, kung ano yung itsura ng road, biglang bababa, biglang tataas. So, hindi advisable na mag-grab bike dito. Pang Bangkok at Chiang Mai, Chiang Rai lang yun. Okay, so guys, chinek ko. Bali, kasi ang chinek natin kanina, parang sa atin sa Grab sa Philippines, ayaw kasing tumanggap kanina ng sasakyan, yung parang Grab car. So, chinek natin, pati SUV. So, ito yung SUV. Pero van pa rin siya eh. Alam niyo yun? SUV siya. Yung nakacheck sa atin. So, bali, since wala sa ating tumatanggap kanina na sasakyan, I mean yung car lang mismo na parang sedan. This one, check ko, ang babayaran natin dito. May kamahalan siya kasi SUV nga, pero okay lang. Kasi solo naman natin siya. And malayo din talaga yung pier. So, 500 baht. Andito na ngayon tayo guys sa Razada o Ratchada Pier. Kung ano pa man ang tamang pagpigkas doon. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, tingnan nyo, Razada Harbor. Information something. ATM. Krung Sri and K-Bank. Tapos mayroon din dito shop if ever you wanna eat. Oh, ayan yung mga presyo. Mango sticky rice, 200 baht. Chicken fried rice is 120 baht. Tapos may ticketing ko dyan. And dito yung area ng ating agency or tour operator. Dire-diretso lang. Ayun, nakalagay. Bundhaya. Ang dami kasing mga tour operator, guys. So, dito tayo. Bundhaya. Check lang natin. Ayan, may mga kainan pala dito. Ayan, sakto, nagugutom tayo. Mamahal nga lang ng mga pagkain. Yun lang ang ating naobserbahan. Ayan. Wala bang ano? Wala bang omelette lang na gano'n? Tapos rice? Ayan, dito tayo. Bundhaya. So, mamaya pa tayo. Later pa. Wala tayong nakikita na omelette eh. Hello! Sawadee-kap. Do you have omelette rice? Omelette on right? Yeah? Yes, come around 7 minutes and 10 minutes. Okay. Kapon kap. One more. How much is that, please? 50. Okay, and sorry, wait. That. You see. That one first and also ayan guys, cash only. Kapon kap. Thank you. Ito guys, yung order natin. So, lemon tea, cookies, and also itong Thai omelette. Wait. Ayan siya. Brunch natin to. Guys, so tapos na tayo mag-check-in. Binigyan tayo ng passenger pass and also yung pinaka-ticket. Tapos, naglagay sila ng ganito sa maleta. Sa aunang kasi tayong area. So, let's go na dun. Gate number 2 daw tayo. So, gate number 2. Saan yung gate number? Counter 8, 9. Wait, saan ang gate? Okay. Regards na natin. Ito yung gate number 2. Bundhaya. Ayan. Sawadee kap. สวัสดีครับ Your speedboat boarding at 110 110. Yes, Okay. sir. Kapon kap. 110 pa palang aga natin. Meron pa pala dito guys sa side na to ng mga nagbebenta ng mga kung anik-anik. Ayan. Ito yung price ng mga drinks dito para may idea kayo. Nagsisimula siya sa 70 baht. Mas mahal lang yung iced. Dito, be mindful lang and be careful kasi napakadaming mga tour operators
So, yung atin, Bunhaya, yung pangalan. Kung same sa atin, or kung ano man yung gagawin dito, yung ubong nyo, same tayo ng karanasan. Dito kayo magpunta sa pupuntahan natin at doon kayo lumusot sa mga lulusutan natin, okay? Kasi baka mamaya, iba yung mabook nyo. So, hindi ko masasabi na same yung experience natin. Kasi this experience is papuntang Aonang, sa Krabi area, at doon tayo maging stay, and for Bunhaya again. It's time! Ayan na! Ang laki nung cruise ship natin. Nung pinakabangkang sasakyan na. Sakay na tayo. Ay! Doon ba? Hala, bababa pala. Kala ko dito tayo, hindi pala tayo dyan. Okay. Okay. Thank you so much, Kapong Kap. So, yung maleta dyan, ilalagay. Ay, maliit lang pala yung, ano natin, cruise. Alam niyo, expectation versus reality. Parang yung sinasakyan lang natin pagka-island hopping sa Boracay. Again, 1,000 baht to. Ayan yung mga maleta. Kunin na lang natin later. May seating arrangement ba? Or kanya-kanya to? Ay, wala. Kanya-kanya. Is there seating arrangement? No. Okay. Hindi sinagot. Walang upuan naman. Kahit saan naman pwedeng umupo. Dito na lang tayo sa harap. Pakainit, tignan nyo. Buti na lang may fan tayo. We're here. Dito na tayo. Ano pa yung maleta natin? Parang hindi ko nakita. Ito. Okay. Thank you. Wala ko yung maleta natin. Andun pa sa likod. Hindi pa nasama dito sa first batch. Pag ganyan guys ang ginagawa nila. Pagkaba dito, take your maleta lang. Wala pa yung bag natin. And ito, dito guys, sa side na yan, makikita niyo yung mga bangka na for island hopping. Tapos ito naman, yung kapag ka nagta-transfer from different islands. So, tayo sa Phuket, ito hindi ko alam eh. Meron mga iba't ibang destinations kasi. Bakit ala pa yung maleta natin? Diyos ko, kinakabahan na ako. Pero nasa likod nakita ko eh. Parang ito na. Book tayo ng Grab guys. So going sa hotel natin, 95 baht yung babayaran. Though dito sa area na to, meron mga nag-aalok ng taxi. Pero again, mas mahal po yung ganon kumpara sa magka-Grab na lang kayo. Maglalakad tayo guys palabas kasi yung sa Grab, lalakad tayo guys palabas kasi sabi ganun lumabas daw tayo, nagsisend ng picture sa atin pero wala pa naman siya. Tapos nakalagpas na tayo sa pinaka-pick up point, ba't ganun? Babawal daw yung Grab na dito sa loob. So hindi na pinapapasok, nagtanong din tayo. So lalabas tayo sa pinakalabas pa. So dito sa side na to. So guys, lumabas kayo dito sa side na to. Dito lang yung Grab, bawal silang pumasok. So buti lang bas tayo. Sawadee Kap. It's too hot there. So Grab is not allowed anymore there? Not allowed? Grab? Yeah, no, don't park. Don't park Yes. there? Ah, okay. Yes, we have taxi. Yeah. Right? Okay. Hello. Ito yung tour ng harapan dito. Parang patong area lang din, no? And ito naman yung side ng beach. Mas maganda yung beachfront dito kumpara doon sa Phuket area. Yun ang ating first impression. And also, diba, sumakay tayo ng speedboat from there sa Phuket papunta dito sa Krabi.
alam nyo, dapat palitan yung pangalan nun. Hindi dapat ganun ang pangalan. Dapat ang pangalan nun ay super duper mega most speedest boat. O, diba? Super dami. Kasi napakabilis, guys. Super dami. Super bilis talaga. Like, ganyang level, 1 hour tayong gumaganyan. Pero alam nyo, wala pang 1 hour. Ang nakadeclare dun sa ticket, 1 hour siya. Pero parang ginawa lang nung mismong driver ng 40 minutes lang ata. Oo, parang mga ganun lang yung ginawa. Ay, hindi, 50 minutes. Mga ganun, 50 minutes siguro. Kasi umalis ng umalis ng 1:20. Tapos dumating dito ng 2:10. Oh, di ba? So, ganun, sabi ko ganun, grabe, ang bilis. Tapos parang hindi tayo nawala sa pagkalundag-lundagang level. Parang naman tayo nag-roller coaster. Ganun yung effect niya. Kaya alam nyo ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, kung pupunta kayo Phuket and Krabi, dapat magdala kayo ng Bonamine. Opo, kailangan nyo magdala nun because of lahat dito alug-alugan. Sa land, sa mga ganyan-ganyan, sa sea, ganyan-ganyan, lahat napaikot-ikot. Ganda dito, guys, ang ganda. Ito yung isa sa may pinakamagandang beachfront na napuntahan natin dito sa Thailand. Di ba napunta na tayong Pattaya din? Mas maganda dito. Hidden gem pala talaga siya na hindi naman hidden. Tapos tignan niyo may mga shop dito. Ikutin natin yan bukas. Katrabaho lang tayo mamaya muna. Saglit. Uy, relax. Let's relax. Parang feeling ko kinakailangan na natin dito magpa-massage. Like, yung literal na Thai massage. Kasi, exit na tayo from here sa Krabi. So, sabi ko, okay, samantalahin na natin itong pagkakataon. Pero sa last full day tayo magkapagano. Para talagang lagutok talaga ng pok-pok-pok. Ganun, sa mga tipong yung buto-buto mo magpuputukan, ganyan. Ay, wow, may Watsons. May Starbucks. May 7-Eleven. McDonald's. Ganyan. Ano ba to? Bangko, kompleto din dito, guys. And yung vibe niya, it's giving mas family friendly kumpara sa Phuket. Mas maganda to kung pamilya ang pupunta, ha. Yun, pero kung mga magbabarkada at kung tipong parang for party purposes, dun mas maganda sa pinuntahan natin previously. Ito yung sikat. Ayan na view. Makakapag-picture tayo mamaya dito. Pero bukas na lang pala. Mag-check-in na muna tayo. Ayan. Kapon kap. Ang ganda ng view dito sa hotel natin, oh. So now, magpunta na muna tayo at mag-check-in dito sa ating hotel. Ang Kosai Aonang Krabi. Ayan. Wala bang parang ramp? Ayun, ito. Diba? Ay, may burger rin dito sa tabi, oh. Ayan. Grabe, parang feeling ko guys, hindi na tayo city vibe kind of person. Parang pa beach vibe na tayo. Ayan. Ano ba to? Parang mukhang restaurant naman. Sawadee ka. Ayan guys, so mag-check-in na tayo. And meron sila dito mga tourist information. Kung gusto niyo ng mga tours, ganyan. Ayan, boxing, island hopping, rock climbing. Pero di tayo magaganyan. Ito ang itsura ng lobby. Check in here. Ayan. Basically, hiningi lang yung passport natin for check-in. Ganun naman usually. So basically guys, meron silang 4 na building dito. So sana ma-assign tayo dito sa mismo building na to. Diba? Para naman, hindi na tayo magta-transfer. Pero tingnan natin. Update ka kayo mamaya. So guys, naghihintay lang tayo ngayon ng ating keycard kasi nire-ready ko yung room and time check it's already, what time is it naman? 3:01, sakto lang sa pag-check-in time. And also, dito, just sa area na yan, ito yung mga activities na ina-offer nila. Kayaking and swimming, ganyan. So, yung kayaking and swimming, elephant trekking plus ATV riding, 3,300 baht dito. Pinakikita ko lang sa inyo pero mas mura, feeling ko, kapag ka-online. Kung magbubukay sa Klook, mas mura, I think. Pero ito, meron dito, kayaking plus elephant trekking lang, 1,800. May ganyan. Okay, let's see. Sige, ayan. Parang pwede, no? Pero kasi inilaan kasi natin tong Krabi na to para lang sa eat, pray, love, ganyan. Yung parang tahimik lang. And also kasi mag-work tayo dito, eh. I mean, ilalaan natin sa pag-edit, sa mga kinakailangang tapusing outline, ganyan. Pero update ko kayo. Okay?
Tignan nyo guys. So, nakuha na natin yung ating key card. So, sa building number 2 tayo. Dito, kung nasan tayo ngayon, itong area na to, nasa building number 1. Dito kasi sa Cosi, is merong 4 na building. So, dito tayo sa isa na to. Pero, may walkway naman dyan. But, mas suggested daw kung lalabas sabi ng ating nakausap sa front desk. So, dito sa building 3, ayan siya. Dito sa area na to. And dito sa building 4, andyan yung swimming pool. So, now, magpunta na tayo dito sa building number 2. At lumabas na tayo. Let's go na! Ayan. Mayroon pala dito sa area na to. Hindi tayo dito umakyat. Kasi tago siya eh. Kala ko may aso. Narinig nyo, kala ko tumahol. Hala! Oh my God! Ito lang pala siya. Kala ko tahol ng aso. Tignan nyo yung itsura. Oh, ang ganda ng view. Ay naku, ang ganda-ganda ng view. Tignan mo. So, sa building natin, mayroong massage area and also pharmacy. Sa baba mismo. Pero syempre, dito tayo. Sa ramp. Yan. Guys, alam nyo, masyadong maganda yung ano nito. Masyadong maganda yung reputation. Ano ba siya? Ito i-scan pala yung key. Masyadong maganda yung reputation itong Cosi na to. Pagka sa reviews na makikita nyo, madami nagsa-check-in dito. Yan. Yun. Yan. Struggle being a solo traveler. Ay, ang cute. Meron din silang vending machine na ganyan. Tapos, refill ng water. Let's go sa taas. Dito guys, tayo na-assign sa 2211. Okay. Let's go. This one guys, we booked to sa Agoda. So, Cosi Krabi Aonang Beach. So, Cosi Room King with daily food and beverage yung ating binook. Ayan, so from March 26, 2026 to March 29 tayo dito. Basically, 3 nights and 4 days. And ang price na binayaran natin ay 15,727.79 pesos. Ayan, kung titignan natin yung per night niya, kasi 3 nights tayo dito, 5,242 pesos each night dito, okay? And yes, I know, hindi siya super budget hotel, pero guys, knowing the quality, knowing the service dito, knowing yung itsura ng ambience, yung hindi ganoon katipid sa mga interior, ganyan, and also merong bidet, maganda yung location, maganda yung paligid, parang worth it na for sure yung 5,000 plus. And also maganda yung reviews nito online, kaya binook din natin siya. And may katabi siyang magandang limestone area na papakita ko sa inyo later. But for now, let's do a quick room tour. Yung pintuan, ito siya. Then, super quick lang because pa square type lang itong room. And also, meron ditong full-length mirror. Ayan. Plus, sa taas niyan, ayan ang air condition unit. Dito naman sa side na to, makikita po natin dito ang toilet. So, ito ang sink. Hello! And also, meron siyang pa-hand wash dyan. Ito yung towels. Plus, ayan yung bowl. And may bidet na kasama. Also, this one. Ayan. Yung pa-shower area. And natutuwa ako sa mga ganito ha. Ngayon ko lang siya may specify sa inyo. Pero kasi ang laking bagay na ganito kapag madami kang toiletries like shampoo, ganyan. Nagdadala tayo ng shampoo. Tapos, hindi pa siya magiging messy because of merong pintuan. May mga specific type of travelers na gustong may ganyan. So, isa na tayo doon. Kaya yan, meron tayong ganyan. Dito naman sa side na to, ayan po yung refrigerator nila. Ang social ng ref, ano? Ayan, maliit lang na blue. Then may safety deposit box. Merong table, may saksakan dito, may USB port for charging, plus may 2 perasong water. Tapos may sabitan dyan, and TV. Okay? Smart TV ba siya? Kasi walang yung parang YouTube na nakalagay dito, mga ganun-ganun. Check natin. Menu. Smart TV. Smart TV siya. Plus, the moment of truth, yung bed area. Yung bed area, good for 2 packs siya talaga actually. Kung titignan nyo, tanananan! Ayan, merong 4 na. Unan doon, tapos ito yung duvet natin. And also, malambot ang bed. Merong bedside table dyan na may saksakan, kontroller ng ilaw, and USB port. Dito sa area na to, ganun din. And merong hair blower dyan sa baba. May pailaw dito, kung ayaw niyan.
Yan, ganyan nyo lang. Pwede nyo kontrolin. And may nakalagay siya na awnang, which is yung pangalan ng area na to. Tapos alam nyo kanina nung pagpasok natin dito, sinabi ko, bagong gawa lang ba itong hotel room? Kasi bakit may sako dito? Mukha kasi siyang sako, hindi siya yung mukhang upuan na beanbag na atake, ganyan. So, ayan. And sa view dito, ayan! Meron siyang limestone wonderland. O, di ba? Kita-kita na from here. Kaya lang, isipin nyo na lang wala ito. Isipin nyo wala yung kuryente na yan. Pero ang ganda ya, kasi pinakadulo na itong binigay sa atin. Kasi ito lang yung may view na ganito eh. Kasi yung iba, nasa ano sila? Ito na yung dulo. So, lahat ng rooms andito na. So, basically, wala itong view na to kasi andito sila lahat. Di ba? So, if ever, kung gusto niya lang naman, kapag ka mag-check-in kayo, sabihin yung ganyan, is it okay to give us a room na merong limestone na background? Kasi ang sinabi ko sa atin, gusto ko yung may background tayong ganyan. Kung may available lang naman. Yun lang naman ang sabihin nyo. Pwede naman kayo mag-request. Actually, iba't ibang klaseng request pwede nyo gawin upon check-in. So, pwede nyo din i-request kung gusto nyo yung malapit sa elevator, malayo sa elevator, kung ayaw nyo maingayin sa footsteps, or kung ano pa man. Depende naman yan sa inyo. And kapag kami availability, or kung available kunyari yung room na yon, pagbibigyan naman nila kayo. So tayo na pagbigyan tayo! Nasa magandang view tayo na hotel room. So yan, nakaupo na tayo ngayon dito sa beanbag natin. And alam nyo, hanggang ngayon, pinag-iisipan kung magbubook ba tayo ng elephant and trekking tour. Kasi ito dito kasi sa entire trip natin, ulitin ko na naman kung napanood yung mga previous Thailand vlogs natin, yung pinaka first episode nitong 55 days na trip na to. Sabi ko ganyan, doon sa 55 days, meron tayong mga inilaan na parang hihiga lang tayo, magpapahinga, mag-i-edit, mag-aaskaso lang parang mga trabaho na kailangan sa mga postings, ganyan. Pero sayang, iniisip ko, ano ba to? In between ba na magre-rest si Ivan? Or lilibot si Ivan kasi sayang, andun na siya. Alam niyo yung ganun? As a person na nagtatravel and as a person na content creator, may mga times na ganun eh. Yun ang struggle ko guys. Sinishare ko lang sa inyo, pwedeng pakinggan nyo or hindi, pero yun yung struggle ko personally. May mga times na iniisip ko, magta-travel ba tayo kasi nandito lang tayo? Sayang naman. Pero may mga times din na nasa ano ng utak ko na, Ivan, magpahinga ka naman muna, ganyan, kasi sunod-sunod naman yung trip mo. Pero babalik na naman yung isang kalaban ng utak na yun, nasasabihin gano'n na, Pero nandiyan ka na, bakit hindi ka pa mag-travel? tapos kakalabanin naman niya. Nah, you need to rest. Parang doon ako minsan nag-ano eh. Alam ko, may mga nagko-comment sa inyo na na-appreciate ko na, Ivan, mag-rest ka naman, ganyan. Pero minsan nananalo talaga yung part of ourself na, Ivan, nandiyan ka na, sayang. Pero siguro ngayon, pag-iisipan ko mabuti kasi one day naman yung inilaan kong rest dito. So bukas kasi explore natin tong Krabi Town area and sa kinabukasan nun, yun dapat ang rest natin. Titingnan ko kung bubuka natin siya ng tour kahit half day lang siguro. No, baka pwede namang half day na lang para makapagpahinga din tayo at makapagtrabaho din tayo sa hapon. Okay, sige, update ko na lang kayo doon. Pero for now, magre-rest na muna ako dito kasi nakakapagod yung biyahe natin from Phuket. Napakainit like literally. Tapos, alog ng ganyan. Buti na lang, parang feeling ko yung ininom ng motion sickness kahapon, naka-epekto pa sa atin hanggang ngayon. O, di ba? Tapos, ang gagawin na lang natin, mamaya, is kakain tayo dito sa Prime Burger. Kasi puro mga Thai food na yung kinakain natin. Parang feeling ko, Ivan, super naman sa Thai food. Masyado, love na love mo yung Thai food. Sasabihin ko ganyan sa sarili ko. Self, mag-try ka naman ng Western food. O sige, so mamaya ganun. Kasi meron tayong nakita sa Google, which is Prime Burgers, na located lang sa baba nito. And yun yung susubukan natin for today's video! Andyan pa rin kayo hanggang ngayon nandito nanonood. Ako ito, simula kanina, knock-off yung camera na mga 20 minutes na andito pa din ako. Ang sarap mahiga dito. Parang ito yung gusto kong corner na dito sa cozy room natin. Opo. Kaya tapos titignan lang natin to, oh. Ayan, tignan niyo siya. O, diba? O, wag niyo na lang pansinin yung mga kuryente. Tignan niyo na lang yung mga limestone. Diba? Not the usual thing na nakikita natin sa pang-araw-araw sa Pilipinas. Unless nasa Coron kayo, El Nido, saka Puerto. Ngayon guys, tara, bumaba na muna tayo. Kumain tayo ng dinner natin. And also, torn between kung foot spa, foot massage, or foot pedicure tayo. Kasi medyo mahaba na ikuko natin. But before that, napakita ko lang sa inyo to. Ganito yung sistema dito sa Cozy. Ayan
Meron diyang tissue and also tubig. So, doon nila nilalagay. Kapag kunyari naka-do not disturb, nagsusupply pa rin sila ng bago. Galing, no? Personally, natutuwa ako sa ganun kasi hindi ka na need pa mag-request or what, di ba? Yun nga lang, ang honest review natin dito. Yung elevator, mainit, walang aircon, and also, yung hallway sa baba. Do baka kanina lang yun kasi tirik yung araw. Ayun yun. Walang aircon. Hindi siya ganun kalamig. Ano to? Parang storage something. Gusto ko yung pati yung tinignan natin. Nanan! Ayun, nalabas na ulit tayo. Tararan! Ayan! So, dito tayo guys sa may kakain. Dito sa Prime Burger. Para kakaiba naman. So, burger with fries naman siya. Later yan. Diyan tayo. Since harap lang naman ang hotel natin. So, iniisip ko kung saan tayo ngayon magpapa foot massage or foot pedicure. Kasi guys, medyo mahaba na yung kuko natin sa So, yung pinakita ko sa inyo, pati yung paa. Wala na tong non-disclosure agreement. Super open book na to. Okay, so, we have decided, yes, kasama kayo sa pagdedesisyon. So, hindi na tayo magpapa-foot pedicure. Tayo na lang magugupit. Mayroon naman tayo nail cutter. Kasi ang mahal, 500 baht. So, magpapa-massage na lang tayo. And ito yung isa sa nakikita natin sikat dito, the Best One Pad Thai. Sikat na restaurant siya. Katabi lang siya ng Cozy na hotel. So, nung una, tinanong ko pa sa front desk, is it Cozy or Kosay? Cozy daw. Tignan nyo, ang daming binibenta. Ang mura. Guys, tignan nyo, ang mura lang dito, 40 lang yung roti. Sa Phuket, 50, 60, ganun yung presyo. Tapos yung fruit smoothie dito, 50 baht lang. Fresh fruit. May avocado ba? Bili nga tayo mamaya. Kaya lang ayoko na muna na may milk eh. Mamaya na yan, muna tayo. Foot massage. Ayan, ito. Full body scrub and massage tayo. So, check natin. Hello, Kapon Kap. Is this the foot massage? One please, me. Okay. Thank you. Ayun na, agad-agad. Kapon Kap. You take off your shoe. Here, it's okay? Kapon Kap. Ayan siya. Iba ganyan sila dito. Tapos meron din sila ditong laundry. 50 baht naman. Nakalagay. Ayan. So nakalagay dito, open siya ng 10 a.m. to 11:30 p.m. Tara, pasok tayo. Well, meron silang pa-water dito, oh. Guys. 1 hour, 250 baht. Ayan. Ganyan siya. Kapon Kap. Okay dito sa massage place na doon. May wifi, tas malakas ang aircon. Ayan guys, tapos na yung ating massage. Ang sarap. Kapon Kap. Ayan, dahil masarap ang ating massage, bibigay tayo ng ayos-ayos na tip. Kapon Kap! Kapon Kap! Sleeper? That one, please. Kapon Kap! Tara na guys! Magpunta na tayo sa Prime Burger area. Grabe, ang sarap! Isa-isa pinakamasarap na Thai massage na ginawa natin. Kahit foot lang, pero meron kasing kasamang paputok ng patok, balikat, ganyan eh. Kaya the best. Ito guys, Prime Burger. So meron sila ditong Stockholm, San Francisco, City. May Bangkok, Dubai, London, New York. Ayan. Tapos ito yung prices. Sa side orders, may cheesy fries. May kamahalan pero maganda yung nito eh. Yung presyo. Yung reviews. Ito, winner of Phuket's Best Burger. O, tingnan nyo, winner siya. So, 2 cheese, onion, pickles, ketchup, and mayo to. Magkano siya? 245 baht yung single. Kapag ka double na patty, 295. Teka, kailangan ko si calculator para 100% Australian beef, oh. So, meron din sila mga paganito. Kung mahilig kayo sa mga salt, pepper, and also mga ketchup. Ganyan naman usually kapag burger joint. So, in-order natin itong New York. Since yan yung number 1, tapos single, and small na cheesy fries. Diba? Yun ang best seller nila dito. And ang kinaganda dito, again, yung Prime Burger na yan, ayun lang yung ating hotel na Cozy.
Katabing-katabi lang mismo. Ito na guys. So dumating na yung order natin. So ito yung pinaka New York burger and also ito yung cheesy cheese. So itong cheesy cheese nila, tignan nyo, may jalapeno sa tuktok. And yung cheese sauce, hindi ganoon ka dami tulad doon nandun sa mga picture. Kasi di ba what you see is what you get yung iba. Pero ito, hindi siya ganoon. Pero madaming madaming fries. Tapos ito yung burger. Tikman na muna natin. Guys, yung cheese nasa ilalim. Lublob na lublob. Sa ilalim naman pala. Tapos na tayo guys kumain and so far nasarapan tayo dun sa food. Okay siya, worth it siyang itry lalo na kung magpupunta kayo dito. Kung namimiss niyo yung burger, okay dun. Yung New York, okay siya. Kaya naman pala magandang review yung meron siya. And also, isa siya sa nakalagay dun sa listahan na best daw na burger sa Phuket. Good. Alat factor hindi ganong maalat. Kung i-rate natin siya, 8.5 out of 10. Punta muna tayong 7-Eleven. Guys, parang gusto natin kumain ito, itong mangga. How much again, please? How much? 50 baht? One please. Kapon kap. Ayan, may ganyan. Ayan, so bumili tayo ng ganyan. How about, example, this 50 baht also? All? 150. 150, okay. How about this jackfruit? 50. 50? Wow, mahili tayo sa langka. Kapon kap. O, di ba? At least healthy yung snack natin, maasim pa. Talagang ganito kayo? Napapaganong ka. Tapos na tayo doon sa lahat ng mga ginawa natin ngayong araw. Pero syempre, before we end this vlog, share ko sa inyo yung thoughts natin about sa pag-transfer natin from Phuket going dito sa Krabi. Tapos yung first impressions natin. And also, ito nga pala yung ating biniling mangga kanina. And nilinis na natin siya. Binasa na natin siya. May tubig. May tubig pa. Talagang nagkikrave talaga ako dito sa parang mga sing-sing na to na mangga. Teka. Siyempre, kailangan iti-taste test ko in front of you guys. Sarap. Sarap nung ng anghang na na maalat-alat na maasim. Ang sarap. Kain kayo. Teka lang. So yon, share ko lang sa inyo yung mga nangyari. Number 1 is, alam nyo, ang first impression natin dito sa Krabi, ang ganda niya, family friendly. Parang yun nakita ko agad. Though, hindi pa tayo nakakapag-explore ng mismong city center kasi day 0 pa lang natin sa Krabi, nandito pa lang tayo sa area ng hotel. And parang paglapag pa lang doon sa mismong arrival point ng ferry, sabi ko, parang feeling ko itong Krabi, mas magugustuhan natin siya than Phuket. Personal opinion lang, parang sinabi kong ganyan kasi, yung Phuket kasi more like parang party-party siya, ganyan. Pero itong Krabi, party-party din, pero hindi ganoon kalala. Pwede ka din mag-relax, parang medyo tone down ng level lang itong. Tapos ang gaganda ng mga limestone view dito sa mismong area na agad natin dito sa Aonang, okay? So yun yung nakita natin. And kung tatanungin niyo ako, between the two, parang so far ito ang parang mas bias natin, ganyan. Pero sa dulong part pa rin ng Thailand vlog natin, bibigyan ng verdict, okay? So, dun sa proseso from Phuket going here, napakabilis lang. Again, bumili lang tayo sa 12 Go ng isang ticket worth 1,000 baht. Tapos, pumunta na tayo dito. And, ang bilis niya. 1 hour yung naka-declare. Pero sabi ko nga sa inyo, parang 15 minutes lang ibinyahe. Ganun kabilis. Do, ganyan-ganyan siya. Hindi ako nagbibiro, ganyan-ganyan talaga. Minsan, super taas pang ganyan. Yung ang bilis-bilis talaga. Kasi kung titignan nyo sa mapa, medyo malayo din talaga siya. Dadaan pa tayo ng Phi Phi Island. So, ito siya yun. Tika nyo. Yan. Andito tayo. Yung Phuket, andito sa side na to. Tapos isipin nyo, galing pa tayo dun sa kabilang side kasi doon naman yung patong. So, ganun siya. Ganun siya kalayo. And binyahin lang natin siya ng 50 minutes via ferry.
So, pwede din naman kayo mag-car kung gusto nyo. Though, hindi ko sa inyo matuturo yun kasi ang na-experience natin is yung ferry. Pero may recommend ko sa inyo mag-ferry kayo para ma-experience nyo. Pero, uminom kayo ng Bonamine or any motion sickness pills. Okay? Before kayo magganyan. Kung medyo mahilihin kayo sa sea movements, ganyan. Okay? So far, gustuhan natin siya. And also, itong location ng ating hotel, itong Aussie, I like it. Very family-friendly, very vibe natin, and also solo travel friendly din. And madaming mga kainin sa paligid. May murang massage place, merong murang ano tawag doon? Nail salon. Kasi nagtingin ako kasi magpapapedicure dapat ako. And also, meron ding massage place mismo dito sa baba. Tapos may gym din to, pero i-explore natin yan sa mga susunod na araw. And meron ding mga restaurants na mura, ganyan. Tapos napakadami mga establishments na reputable or mga worldwide known. Yung mga, ano tawag doon? Ang Starbucks, ganyan, 7-Eleven, and also yung mga McDonald's, okay? So, yun lang naman yung mabibigay ko sa inyong thoughts. And abangan nyo pa yung mga susunod nating vlog na lang dito sa Krabi, okay? Papaalam na muna ako kasi pagod na po tayo, opo, dito sa ating biyahe dito ngayon. Opo. So, yun lang guys. Maraming salamat. At abangan niyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Thailand. Kung di pa kayo nakasubscribe at nakapollow, lalagay ko dito ang mga social media handle natin. And, wait, before we end this vlog, share ko pala muna sa inyo na yung wifi nila dito ay tanananan! Andun kasi laptop pero pinicture ko. Diba? 71 Mbps. So, mabilis siya. Kaya nakakapag-upload at download ulit tayo. Hindi siya tulad dun sa The Crib Patong na ating hotel. So, yun lang. Yung wifi dito is Ivan DJ approved. Again, thank you guys so much. So, yun lang. Thanks!